nakatayo dito dahil po mother na po ako. Kahit po may bumati po sa akin, Happy Mother's Day, sis! Nag-thank you na lang po. Real blessings po. I'm going to testify about, this is a simple, fruitful, for testimony for a Wonder Moms. Hindi ko po alam ang pagiging nanay. Hindi ko na rin po sasabihin sa inyo kung paano ako pinalaki ng nanay ko. Pero po, lumayo po ako sa kanya na malaki po palang blessing ang ginawa ni Lord sa buhay ng isang bawat pamilya na magkaroon ng nanay. Kayo po, mga OFW mami, umalis sa tabi ng kanilang mga anak para sa kinabukasan nila. Ako po, nagpunta po ako dito para po sa mami ko. To the fact na wala po kaming provider at ako na lang po yung inaasahan ng mami ko. Ako po yung naging pasaway. Inaamin ko po pero hindi ko po pinagmamalaki. Naging pasaway ako sa kanya. Pero ngayon ko lang po naisip, nung nalayo ako sa kanya, ginawa niya pala sa akin, Uruan, anak, saan galing yung peklat mo? Anong nangyari dyan? Pero siya, naisip ko, nakita ko, meron siyang paso sa braso. Hindi ko man lang tinanong, Mami, ba't may paso ka sa braso? Ganyan. Hindi ko po naramdaman ang kahalagahan ng isang ina kasi kasama ko siya. Nung nalayo po ako sa kanya, pag may sakit po ako, magkasama kami. Anak, anong gusto mo? Sabi ko, Mimi, bilang mo akong Jollibee. C3, breast part. Tsaka, kakain ako, tsaka iinom na ako ng gamot. Ngayon po, nagkasakit ako, nasa abroad ako. Nagalit pa ako sa mami ko. Sabi ko sa mami ko, Mami naman kahapon pa kita inaantay mag-online. Ba't ngayon ka na nag-online? Kahapon pa ako may sakit. Sabi niya, anak naman, sabi ko naman sa'yo, alagaan mo yung sarili mo. Ang layo ko sa'yo. Malayo ako sa'yo. Hindi kita kayang yakapin ba? Sabi ko po sa mami ko, Mami, bilan mo ako ng Jollibee. Doon ko po na-miss yung mami ko. Hindi po Jollibee. Yung mami ko. Na, ang tagal po naming nag-usap. Halos 2 hours. Sabi ko, Mami, gagaling na ako kasi nakausap na kita. Ganyan. Sabi niya, anak ha. Kasi po, mami ko madaldal Anak ha, pagaling ka ha. Ayoko nang makikita ko sa Facebook, may nakapost ka ng gamot, na ganito, na ganyan. Sabi niya, aba, ibablock na kita. Sabi ko po sa sarili ko, ngayon ko po naisip na ako po sobrang sama ko palang anak sa kanya na halos napaiyak ko po yung nanay ko. Halos ilang beses niya sinabi sa akin na ikaw, Roan, ang papatay sa akin. Ikaw, Roan, kababae mong tao, pero ang mga kuya mo, hindi ako nilapastangan ng ganyan. Hindi ko po pinapakinggan yun. Siguro po kasi malayo ako sa tatay ko, malaya kami sa paningin ng tatay ko. Hindi ako takot sa mami ko kasi minsan, mami ko, ang nanay pala may mga magagandang qualities pala yan na masama rin pala. Mapagtakip, alang-alang sa mga anak. Ilang beses po akong pinagtakpan ng mami ko, pero isa po masakit sa puso na dumudurog sa puso ko na naiisip ko ngayon. Broken-hearted po ako noon. Ang sabi ng mami ko, anak kasi, tayong dalawa na lang ang magmahalan. Pwede ba yun? Sabi ko, mami naman, syempre ko nga nag-asawa, ako rin mag-asawa, pwede ba yun? Ganun po ako kamahal ng, ganun po pala tayo kamahal ng nanay.
na kahit na pag nasasaktan po tayo, mas doble po pala sa kanila. Ngayon po, kami pong mga YA na malayo sa nanay, hindi lang po pala mga nanay ang masakit para sa kanila lumayo. Kami rin po pala. Kasi we are longing for the touch and cuddle of a mom. Ang pagmamahal ng isang magulang wala pong katulad. Amen. Wagas na wagas po ang pagmamahal ng isang nanay na hindi kayang gawin ng mga anak. Amen! Hallelujah! Yun lang po yung itetestify ko ngayon na sabi ko nga po, when God made moms, He gave me the best one. Kaya maraming salamat po sa Panginoon, sa Diyos po ang kapurihan at binigyan niya po ng isang magandang regalo ang isang pamilya, ang mama.